Good morning, good afternoon, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa lahat po ng kaibigan at siyempre po tropa po namin dito po sa Papong TV. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong suporta at panonood po sa aming channel. Bago po tayo umusad mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh! Pag-uusapan natin today yung mga kakaibang galawan, yung mga kakaibang galaw or actions regarding po sa pagte-text na masasabi po natin or magpapatunay po na may gusto po sa atin ng isang tao. Ang ka-chat, kung minsan ay misteryoso, napakahirap ispelengin mga kapatid. Mahirap basahin o ma-analyze. Ang saliksikin at alamin kung gusto ka ba niya o hindi ay totoong dilema. Napakahirap sa isang tao. Day by day, sa kakaisip mo kapatid, ay unti-unti ka na rin pong na-attach sa kanya. Kapapong, paano kung sabihin ko sa iyong mayroong mga clear signs para malaman mo yan? Halika, pag-usapan po natin sa technical na panahon po natin sa ngayon. 86% po mga utol sa panahon ngayon ay sa chat nagsisimula. So meaning na sa henerasyon po natin ngayon, napaka-imposible na di ka dadaan sa tinatawag na texting episode sa isang relasyon. Prior to sa isang nakasanayang pagdalaw or date ng dalawang potential partner po. Aba, sa totoo lang kapatid, mas tipid to. Mas tipid po, much safer at convenient. Kaya ako po sinabing much safer kasi po 'di ba, during nung 90s pag dadalaw ka, kapatid, ang dami mong dadaan ng karibal. Minsan kung pupunta ka sa halimbawa sa isang nililigawan mo, 'di ba, dadaan ka sa parang tawag dito, estero. Tapos nakatambay doon yung mga 'di ba? Hindi niyo ba na-experience yun nung araw na pag dumadalaw ka sa Maynila, Sampaloc, Maynila? May experience po yan kapatid. Kaso ang problema, since virtual at hindi face-to-face interaction po yung mga ganito, it leaves us with a difficult pattern. Hindi natin masundan at puzzled situation po. Narito po ngayon ang ilang mga senyales na magpapatunay na gusto ka niya at maaari lang na di niya pinapahalata or let's say nagkakaroon lang po ng konting alinlangan. Ilan sa mga natural na senyales po nito kung siya ay kadalasang nag-i-initiate po ng chat. Siyempre, alam naman po natin yon. Madalas mag-chat, replies immediately. Ang bilis niya mag-reply, di po ba? Lengthy replies, napakahaba. Lahat ng ito ay mga positibong senyales din. Pero narito ang ilang mga logical na pagkakataon kung saan masasabi po natin na gusto ka ng isang tao. Very common po, simulan na po natin. Number 1 po, he or she doesn't really bother kung mag-text po siya ng una. First thing in the morning mga kapatid, makakatanggap po kayo ng text. Unang magte-text yan. Normally kasi people usually holds yung mga urge nila na mag-text or chat. Kasi alam naman po nila yon na nakakasira yon, di ba? Madalas na po, alam na po ng mga tao yon. In simple terms, pulls away. But if he or she puts effort na magsimula, most likely po kapatid, interested po sa atin ang taong ito. Number 2, medyo technical to pero napakaganda pong senyales. Focusing on his or her single version ng mga sitwasyon. Single version po ng mga sitwasyon kung saan mapapansin yung ikinukwento po niya madalas. Or let's say nakakatanggap po kayo ng mga message na nag-mall po siya mag-isa. Nag-malling siya mag-isa, kumain siya sa labas mag-isa, nag-coffee bean siya ng mag-isa, o nag-jogging po siya na nag-iisa. Kung nakakatanggap ka ng mga ganitong klaseng mensahe, utol, nangangahulugan po to kapatid na may maliwanag na senyales po ito na kinukuha niya ang iyong atensyon or yung interest mo. Commonly kasi gusto niyang iparating sa'yo na there are moments na nag-iisa po siya. Alam niyo yun, might as well fetch for a date, di ba? It's a powerful sign po kapatid na gusto ka niya. Number 3, nagpaparamdam when they feel distant. Mapapansin nyo na di niya pwedeng ignore to. It will not reach days or weeks na makakatanggap ka ng kamusta na, balita, is everything okay? Lagi po yang magpaparamdam at magtatanong, hindi yan papayag na let's say for example days or weeks na hindi niya kayo mararamdaman. Kaya nga po, napaka-effective ng mga galawan na pull back, pull away, radio silence, o di may mga bagay po na ganyan. Kasi dito po natin malalaman kung siya po ay medyo interested po sa atin. You can feel na apektado ang taong to. Whenever you become cold or medyo naging busy ka, for example, normal friends kasi po, even relatives na kahit abutin ng isang buwan, mapapansin nyo, hindi naman nagpaparamdam, di ba? Still, same pa rin.
Still, they won't be bothered. Pero siya, di niya palilipasin yon without any effort. Number 4 na po sa mga senyales para malaman po natin kung may gusto po ang isang tao sa atin or let's say interested. Number 4 na po mga kapatid, he or she wants to know more about you. Mapapansin nyo na they will have their most unique style sa pagkuha po ng impormasyon tungkol sa'yo. Magtatanong yan directly kung merong pagkakataon like calls, like sa isang call for example, eager to know things. Pero sa totoo lang, alam na niya yun eh. Especially kung most of your information ay available naman po sa Facebook. Nagtatanong-tanong, mahahalata nyo yan. Like for example, saan school ka nga? Ayaw nga pala sa Our Lady Perpetual something ka nag-aral pala. Alam na niya yun eh. Mapapansin nyo naman, mahahalata nyo naman. Number 5 mga kapatid, tandaan po natin itong trait na to, napaka-importante. Most of their inner character ay alam mo na. What I mean by this kapatid is he or she shares things na medyo personal, na di kadalasang alam ng karamihan. Yung normal na mga kaibigan, mga tao, hindi po nila alam yun, ikaw lang. You see, when a person likes you, di ka may hirapang kunin ang tiwala niya. Cause mostly, ibibigay na niya sa'yo yun kaagad-agad ng buong buo. You will be well informed about sa mga takot niya, sadness niya, weak side, missteps niya in the past. Kasi kadalasan, di ba tayo, hindi natin ipinapaalam yan eh. Kung ano man yung mga kahinaan natin, itinatago natin yan eh. Or, I know, sometimes, tinatago talaga ng isang tao yan. Pero mapapasin nyo yun, napaka-emotional niya, napaka-open niya sa'yo. Even sa text, binabanggit niya yung mga bagay na yan. Wala siyang alinlangan. Number 6 po mga kapatid, they teases you. Inaasar, no? Like for example, alam niyang takot ka sa multo. Alam mo, mapapansin nyo, pagkakatuwa niyan, i-message ka niya late night, at alam mo yung chat na message niya may padalang picture yan. And magugulat ka pag open mo may white lady. A person who's not interested at all will never do such a thing, kapatid. Teases you because gusto niyang makita yung reactions mo. Kasi pag ang tao nag-tease and gumanti ka, literally it signals na you might be feeling the same thing sa kanya. It's nature, kapatid. Minsan pagkatakot ka, alam niyang takot ka sa gagamba, constantly padadalang kanya ng mga pictures ng mga gagamba, tarantula, kung ano-ano, alam mo, aasarin ka, di ba? Alam niya kasi na medyo napapangiti ka niya and alam niya kasi nagaganti ka. Or let's say, magre-react. Ito na po, yung 6 signs, kapatid, hindi nangangahulugan na in love na sa'yo ang taong to. Ang pinag-uusapan po natin today is meron na po siyang interest at admirations po sa inyo. Ibig sabihin po noon, pwede rin po mapunta on that level. Kaya nga po, importanteng malaman po natin at keep po natin in our mind itong 6 na to dahil napaka-importante po mga kapatid. Lagi po nating babantayan itong mga signals na to, kapatid, itong 6 na to, especially po yung pagre-respond po sa atin. Tandaan po natin, sometimes kasi yung mga emojis, may ibig sabihin po yan. Dahil nga syempre, kung ayaw sa'yo ng isang tao, syempre hindi naman yan basta-basta magsisend ng kung ano-anong emojis, di ba? Meron din po mga interpretation yung mga bagay na yan. Lahat po ng mga bagay na nangyayari po sa text, matuto po tayong basahin, matuto po tayong pag-aralan. Bago po tayo gumawa ng mga kilos na hindi po kanais-nais na at the end magkakaroon po ng bad effect po or negative effect po sa atin. Maraming salamat po sa patuloy pong tumatangkilik at syempre po sumusuporta po sa Papong TV. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Tulungan po natin. Syempre, supportahan po natin ang mga YouTuber po na Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.